I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Amen. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga. Isa na naman pong linggo may binigay sa atin ng Panginoon at napakasaya po na tayo sama-sama magpupuli sa atin. Tapos tayo nga po yung tumayo at sabihin nga naman po natin sa ating kasama, masaya ako na nandito ka. We are all called and commanded to rejoice. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. At pag sa Biblia po, pag inuulit-ulit, ibig sabihin talagang dapat tinatandaan natin. Dahil yun po ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa. And today, we will celebrate and we will thank God for His goodness. Kaya magpapurihan po natin siya sa lugar na ito. We praise you, Lord God. You are worthy of all praise and thanksgiving. Let's sing. Here I am, I've come to find you. Here I am.
you, Lord Jesus. Wala na pong ibang hihigit pa, kundi mapapurihan ka lamang sa aming mga buhay. You are Lord, you are God, and you are the King of everything. At dahil po doon sa katotohanan na yun, we're now here to praise, worship you, and to glorify your name, Lord God. We worship you in this place. Lumapit po tayo sa Panginoon sa oras na ito. Sinasabi po sa salita ng Diyos, ang Diyos ay nagagalak sa mga magpapakumbaba. At ang mga nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Kaya po sa oras na ito, let's just come before our God, humble ourselves before Him. Our God is a holy God. Banal ang ating Diyos na pinapapurihan at sinasamba. Kaya sa oras na ito, let's just ask God, Lord, Panginoon, ayusin niyo po ang aking puso, ang aking isipan. Tayo po'y manalangin ng sabay-sabay. Let's just ask God to cleanse us and to purify our hearts. Panginoon, maraming salamat po, Lord Jesus. Let's all pray for together. Sabi natin mga Panginoon. Lord, cleanse our hearts, cleanse our minds, Lord Jesus, in this place. Purify us, Lord God. Purify us with your word, with your presence, Lord Jesus, in this place. Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan at kayo po ang aming itinataas sa aming buhay. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na kami makapagpupuri sa iyo, makapagpasalamat sa iyo, aming Panginoon. Lord our God, we worship you in this place. We glorify you, Lord God. Karapat-dapat ka ng lahat ng papuri para sa iyo. Cleanse, Lord God, our hearts. Cleanse us, Lord Jesus. We praise you in this place. Karapat-dapat ka, Panginoon. Lahat ng papuri para sa iyo. We worship you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Let's sing. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Ang awitin po na ito ay nagsasabi ng pagsuko sa ating Diyos. Panginoon, sa oras na ito ay sinusuko po namin sa iyo ang aming puso, ang aming buhay. Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan. And Lord, help us, Lord Jesus, to turn our eyes from evil things, Lord God. And Lord, may we let go of our idols right now in the name of Jesus. Ikaw lamang ang aming Diyos, nag-iisa sa lahat. Praise you, Lord God.
in our hearts from evil things, from evil things. Oh Lord, we cast down our idols, so give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another, so give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to one. Let us be, oh God, let us be a generation that sings your praise, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sings your praise, oh God of Jacob. We seek your face. We seek your face, Lord God. We seek your face. We worship you, Lord God. We worship you, Lord Jesus. Let's sing one more time. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that sees your face, sees your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees your face. Oh God of Jacob. We seek your face, Lord God, sa oras na ito. Wala nga po kami ibang nais, Panginoon, kundi mag-focus sa kung sino ka sa aming mga buhay. So Lord, right now, at this moment, we focus our eyes on you, Lord God. And we just want to bring glory to your name. And we will declare that you reign, Lord God. Wala nang ibang mas tatas pa sa iyo, aming Panginoon. So honestly, let's just lift up our voice, Lord God.
Thank you, Lord God. In the Old Covenant, para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, we need to offer animal sacrifices for the temporary forgiveness of our sins. But when Jesus came in the New Covenant, He paid for it once and for all. Siya po naging ultimate sacrifice for our sins. Now we don't need to strive, we don't need to work for it. We are now forgiven in Christ Jesus. And now we are commanded to offer up a sacrifice of praise to our Lord Jesus Christ. Offer up a sacrifice of praise. Hindi na po kailangan ng animal sacrifice, hindi na kailangan ng paghihirap ng tao. It's already done in Jesus Christ. But now our part is to offer a sacrifice of praise sa ating Panginoon. And the Lord brings forth the fire in our praises. At ito po'y nagiging masamgyong handog sa ating Panginoon. Kaya by this moment, let's just sing. Let's open up our mouths. Use our voices and declare that He is worthy. And may our praises be a beautiful sacrifice before the Lord. May our praises arise. May our praises arise. Let's all sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense
Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. At gaya ng awitin, O Diyos, na amin pong sama-samang inawit, all glory belongs to you alone, O God. Sa kagalingan, sa kapayapaan, sa tagumpay, maging Panginoon sa iyong himala, sa iyong pong provisyon na aming nararanasan. Ang lahat-lahat na ito, O Diyos, ay sa iyo po namin ibinibigay. You deserve, O God, our worship, our praise, and our thanksgiving, O God, this morning. Panginoon, maraming salamat po. At muli kami ay yung idinako sa iyong bahay, panambahan. Kung nasaan, Panginoon, ang iyong pong presensya. And you said in your words, O God, in thy presence there is fullness of joy. In thy presence there is healing, there is liberty, there is freedom, there is victory, O God, in your presence. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil narito ang iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. And we acknowledge your presence, O God, this morning. At hayaan mo po, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. Balutin mo sila, O Diyos, ng iyong kapangyarihan at ng iyong kabalatian. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo na muli kami ay mapalakas ng iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay mapatibay, mapatatag ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita. Kaya, O Diyos, muli sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po ay nakakaupo na sa oras na ito. Praise God. Sabihin mo sa iyong katabing kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Amen? Alam niyo po, kay sarap dumako sa presensya ng ating pong Panginoon. Alam niyo, hindi lamang po dahil mararanasan po natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay, kundi higit sa lahat, tayo po ay patuloy na magpapasalamat po sa Kanya. Ang dami po nating mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kung bibilangin po natin yung ating pong mga daliri, sobra-sobra yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, God is good. Amen? God is good all the time. Amen? So patuloy na tayo po ay maghanda. Buksan po natin ang ating pong mga puso sa salita ng ating pong Panginoon at hayaan po natin na pagsaluhan po natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, halos isang linggo na po ay katatapos lamang ang napakahalagang eleksyon na naganap sa ating pong bansa. At ang daming mga pangyayari, maraming mga naganap na hindi po natin inaasahan. Yung mga inaasahan po natin, hindi nangyari. Yung hindi natin inaasahan, nangyari. Amen? So, ibig sabihin, ang lahat ng ito
ang Diyos ang meron pong akda. Amen? Hindi natin pwedeng pigilan ang anumang plano ng ating pong Panginoon sa ating pong bansa, sa ating pong probinsya, sa ating pong bayan, at higit sa lahat, sa ating pong mga buhay. Sa oras na ito, nais ko pong pag-aralan po natin the power of gratitude. The power of thankfulness. The power of thanksgiving. So yun po yung ating pong pag-aaralan. Dahil panahon upang tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating pong Diyos. Ako po, ang dami kong pong mga dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sa edad na 55 years old, malakas, lalong gumagwapo. Amen. Naniniwala ba kayo? Amen? So, ang dami po nating dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Hindi na natin pwedeng isa-isahin pa dahil ang Diyos ay napakabuti sa ating pong mga buhay. Alam niyo ba bakit napakalaga na tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating pong Panginoon? Sabi nga nun, a grateful heart brings joy. Naniniwala ba kayo na ang isang pusong laging nagpapasalamat sa ating pong Panginoon ay nagdudulot ng kagalakan? Ikaw ay makakaranas ng matinding kagalakan if you continue to thank God in everything He has done in your life. Amen? So a grateful heart brings joy. Not only it brings joy, it strengthens our faith. Ito ay kanyang pinapatatag, pinapatibay ang ating pong pananampalataya. And also, it closer us our relationship with God. At dahil po sa patuloy po tayo nagpapasalamat sa Diyos, yung ating pong relasyon sa Kanya, lalo tayong napapalapit, lalong napapatibay ang ating pong relasyon sa Diyos. Simple-simple. Pag ikaw na anak, lagi ka nagpapasalamat sa kabutihan, sa katapatan, at sa pag-ibig ng iyong ama, na kanyang ibinibigay sa iyo, sa kanyang suporta. Di ba? Yung relasyon yung mag-ama, lalong napapalapit, lalong tumitibay, lalong napapaganda. Kung yung relasyon natin sa ating kapwa, sa ating ama dito sa lupa, ay ganoon ang nangyayari, what's more pa sa Diyos, na tunay nga ay higit na napakabuti, higit na napakatapat, at hindi siya nagbabago, na ni minsan hindi nga tayo pinabayaan. Amen? Na ni minsan hindi tayo iniwanan ng ating pong Panginoon. So a grateful heart brings joy, it strengthens our faith, it closes our relationship with God. Lalo-lalo na kahit na sa mga panahon na napakahirap yung sitwasyon na ating pong pinagdaraanan. So, and then sabi ganoon in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Anong sabi po dyan? In 1 Thessalonians 5:18. Sabi ng salita ng Diyos, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tayo daw ay magpasalamat lagi sa ating pong Panginoon. Whatever circumstances, whatever situation, anuman yung ating kalalagayan, anuman po yung ating pinagdaraanan, anuman po yung ating inaharap, ikaw ay natalo, ikaw ay nanalo, amen? Ikaw ay malungkot, ikaw ay masaya, ikaw ay pinagpala, hindi pinagpala, meron kang sakit o wala, malakas, malusog ang iyong katawan. Sabi gano'n, in all circumstances, give thanks unto the Lord. Amen? So, napakabuti po ng Diyos dahil meron siyang mga salita na patuloy na nagpapaalala sa atin na tayo ay magpasalamat lagi sa Diyos. Dito po in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, makikita po natin that we need to give thanks unto God in all circumstances. Itong aklat po ng Thessalonica, ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo.
And we know kung ano yung mga napagdaanan ng Apostol Pablo nung siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanyang pong buhay. Nung siya ay nagsimula ng maglingkod sa Diyos. Nagsimulang ipangaral ang kaharian ng Diyos sa iba't ibang lugar. At alam po natin kung ano yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo na hindi maganda sa kanyang pong buhay. Pero dito, sa aklat ng Thessalonica, makikita po natin that Paul instructed all the believers in that area of Thessalonica, to be thankful regardless of what they are experiencing in their life. Ano man daw ang kanilang pinagdaraanan, nararanasan sa kanilang pong buhay, sabi ni Apostol Pablo, he commanded, he instructed all the believers in Thessalonica to be thankful and to be grateful unto the Lord kahit ano ba ang kanilang pinagdaraanan. No? Be grateful even when facing hardship. Na kahit meron kang pinagdaraanan na grabing kahirapan, na hindi mo kayang ipaliwanag, sabi ng Apostol Pablo, be thankful. Grabe naman yung pastor. Ang hirap-hirap na nga ng pinagdaraanan ko. Grabing dulot na nalungkot nito at kapigatian. At grabe pati pananampalataya ko na-apekto na. Tapos sasabihin pa, magpasalamat ako sa Diyos. Yes. Because there is power, every time we say thank you unto the Lord. Amen? Even though we are facing adversity and difficult situation, Paul said, be thankful. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, be thankful. Amen? Magpasalamat ka lagi. Lagi ka magpuri sa Diyos. Wag na wag kang magre-reklamo. Be thankful. Sabi ni Apostol Pablo. Pangalawa na makikita po natin dito. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, not only Paul instructed the believers to give thanks in all circumstances, sabi pa dito, but this is God's will for you in Christ Jesus. So it is the will of God to each and every one of us to be thankful to Him. Kalooban ng Diyos yun. At yun ang gusto ng Panginoon, na tayo ay laging magpasalamat sa Kanya. Hindi lamang sa panahon dahil ikaw ay nagtagumpay, hindi lamang sa panahon dahil ayos ang buhay mo, kundi in every situation, in every circumstances, in every areas of our life, be thankful to God. Amen? Be thankful to God. Alam nyo, maraming mga tao, pinagpala na, kitang-kita na nila ang kabutihan ng Diyos, naranasan nilang biyaya ng ating Panginoon, ang katapatan ng Diyos, minsan ayaw pa rin nilang magpasalamat sa Kanya. Dahil sa tingin nila, yung mga nararanasan nila na magaganda sa kanilang buhay ay bunga ng kanilang sakripisyo. Bunga ng kanilang talino, bunga ng kanilang ginawa, at bunga ng kanilang mga diskarte. Pero, kapatid, lahat ng meron tayo, lahat ng tagumpay na meron po tayo, lahat ng blessing na meron po tayo, ito ay mula sa ating Panginoon. Okay? Kaya napakalaga na tayo ay matutong magpasalamat. Our attitude must be, grateful always unto Him. In Luke chapter 17,
simulan yung ating pong pag-aaral sa umagang ito. In Luke chapter 17, verse 11 to 19, meron pong pangyayari po dito na ginawa ang ating pong Panginoon sa buhay ng mga taong nagmamakaawa at lumapit po sa Kanya. At ang Diyos sa Kanyang kahabagan at sa Kanyang kabutihan ay kumilos siya sa buhay ng mga taong ito. Ano sabi po dyan sa wikang Tagalog? In Luke chapter 17 verse 11 to 19. Lucas 17, 11, 19. Tagalog ba yun na dyan? Okay. Sabi ganon, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Ito yung tinatawag na keto. No? Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, Panginoong Jesus, maawa kayo sa amin. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakarating doon sa saserdote o sa priest o sa pari na sinabi ni Jesus, pumunta kayo doon. Doon pa lamang sa daan, pagtingin nila sa kanilang mga balat na punong-puno ng mga bukol o ng mga parang pigsa. Ano? Kasi ganun po yung taong merong keto. At pagtingin nila sa kanilang mga daliri na natutugnaw na. Kasi nung kami po ay nasa Maynila at meron po kaming outreach doon sa may bandang Del Monte, no? Bulacan. Meron po isang lugar doon na doon dinadala ang lahat ng mga tao merong keto. At marami po sa kanila, yung kanilang ilong ay halos konti na lang. Yung mga daliri nila ay natutunaw na. Okay? Yung tenga nila halos mawala na. At yung buong katawan nila ay punong-puno ng bukol o ng tinatawag po na parang mga pigsa. Ano? Ganoon ang kanilang kalagayan. So kung ganoon ang kalagayan ng mga tao iyon na nandun po sa pinuntan namin, ay sigurado itong 10 taong ito na sumigaw kay Jesus at hindi man lamang makalapit kay Jesus. Dahil sabi na po ng Biblia, sila ay tumayo doon sa malayo at sumigaw na lamang ng malakas kay Jesus. At sabi nila, Jesus, mahabag ka sa amin. Kaawaan mo kami, Jesus. At ano ang tugon ni Jesus? Pumunta kayo sa isang saserdote o sa isang pari. At sila ay tumugon. Pumunta sila. At habang sila ay naglalakbay, doon pa lamang sa daan, bigla nilang napansin na yung kanilang buong katawan, yung buong balat nila, yung buong kutis nila ay naging malinis. Wala nang sign ng anumang keto yung kanilang katawan. Okay? Tuloy po natin. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan na ang siya? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? Sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na. Pinagaling ka ng
iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kung titignan natin at uunawain natin mabuti itong talatang ito, makikita po natin walang problema sa Diyos na anytime kahit sino ay kayang-kayang pagpalain ng Diyos. Amen? Kahit sino, ano pa ang iyong kalalagayan, kayang-kaya kang abutin, hipuin, i-bless, pagpalain, at higit sa lahat, pagalingin ng Diyos kung ikaw man ay merong sakit at karamdaman. Pero dito po sa talatang ito, ang mapapansin po natin, hindi lamang yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang yung katapatan ng Diyos at kahabagan ng Diyos sa tao na handang lumapit sa Kanya at hinihingi ng kahabagan at awa at tulong mula sa ating pong Panginoon. Kundi ang ipinapakita ng talatang ito kung paano pag ikaw ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ikaw ba ay magpapasalamat sa Kanya? Kung ikaw ay nakaranas ng katapatan ng Diyos at ikaw ay pinagpala ng Diyos, ang tanong, ikaw ba ay magpapasalamat sa Kanya? O kagaya tayo ng iba, nasasabihin natin, bakit ako magpapasalamat? Gawa ko ito. Sa tulong ng iba. Bakit ako magpapasalamat? Resources ko naman yung ginamit ko. Pero nakalimutan natin na ang lahat-lahat na meron tayo, pati buhay po natin, pati talino natin, pati lakas po natin, pati yung mga tao na nakapaligid sa atin, ay mula sa ating Panginoon. Amen? So, maging si Haring David ay meron pong sinabi in Psalms 34 verse 1. At ito po ay isang pagpapakita na ang isang taong merong maayos na relasyon sa ating Panginoon at malalim yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, kahit ano pa ang kanyang kalalagayan, hindi pwedeng hindi siya magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Verse 34, chapter 34 in verse 1. Sabi nga doon, I will bless the Lord at all times. Sa ibang translation, the word bless means I will thank God at all times. Amen? Ako ay magpapasalamat sa Diyos sa anumang sitwasyon, sa anumang oras, sa anumang kalalagayan. I will bless the Lord at all times. Ibig sabihin, lagi-lagi ako ay magpapasalamat sa Diyos, sabi ni David. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ano daw dapat ang laging bukang bibig natin? Laging lumalabas sa ating mga labi? Reklamo. Sabi gano'n, praise will always be the utterance of my mouth. Patuloy na magpapasalamat sa Diyos. And you know, nung sinabi ni Haring David ang bagay na ito, ang kanyang kalalagayan ay hindi madali. Ito yung pagkakataon na si Haring David ay matindi yung kanyang pinagdaraanan sa kanyang buhay. Pero sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin, pasasalamatan, pagpupuri ko sa Kanya, hindi ako
patitigilin. O hindi ako titigil. Tuloy-tuloy. Sabihin ko sa iyong katabi, kapatid, dapat tuloy-tuloy, lagi-lagi na ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Yung paggising lamang natin sa umaga, nagpasalamat na tayo. Amen? Yung biglang naharap ka sa pagkainan na kahit ano pa yung inihanda, inihain, ni abay, o ni nanay, nagpapasalamat ka ba? Ngayon na ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na dumako sa bahay panambahan para magpuri sumamba sa Kanya, tumanggap ng Kanyang mga buhay na salita, nagpasalamat ka ba? Alam niyo, si Haring David sabi gano'n, enter His gates with thanksgiving. Habang tayo ay naglalakad o nakasakay ng tricycle, ano man sinakyan natin papunta dito, nagpapasalamat ba? Yung puso ba natin ay nag-uumako ng pasasalamat na tayo ay dadako sa bahay panambahan ng Diyos? Si David, every time he go into the temple of God, ang puso niya ay laging nagagalak at nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya sabi niya, enter His gates with thanksgiving. Alam niyo ba? If you enter His gates with thanksgiving, kapatid, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Kaya sabi niya, pag tayo ay lumapit sa Diyos, nanalangin sa Kanya, ano ang dapat natin gawin? Magpuri sa Kanya. Kaya nga, ang isa sa mga natutunan natin sa ating pananalangin, pag tayo nagdarasal sa Diyos, ina-apply po natin yung tinatawag na acts, adoration, confession, thanksgiving, and lastly, supplication. Huli yung paghingi. Una yung pag-adore natin sa Diyos, pagbibigay natin ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila sa Diyos. Sabi nga lang, at all times. Alam niyo, makikita po natin dito, even David, he is so committed to praise God constantly in his life. Maging sa panahon na siya po ay punong-puno ng kagalakan o maging sa panahon na marami siyang pinagdaraanan sa buhay. He is so committed na patuloy na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. His praise shall continually be in my mouth, sabi ni Haring David. So praising God should be a natural and habitual expression of our one's faith. Ibig sabihin, hindi lamang kung kailan mo gusto magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon, kailangan habit natin yun. Amen. Lifestyle po natin yun. Automatic, pag-gising mo sa umaga, hindi yung kapi ka agad nasa isip mo. Pag-gising mo sa umaga, ano magiging mo kapugin mo? Oh, salamat Panginoon sa panibagong buhay, sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa, sa panibagong pagpapala na inihanda mo sa amin. Alam niyo, isa sa mga panalangin ko, tuwing nagigising ako, Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa magaganda at mabubuting bagay na inihanda mo sa amin sa buong araw na ito. Ako'y excited, Panginoon. Excited ako. Kailangan habit natin yun. Lifestyle po natin yun. Kung paano lifestyle mo tuwing umaga, nagkakapi ka, dapat lifestyle mo rin na tuwing umaga, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Kasi pag naging habit na natin, naging lifestyle na natin, nagiging automatic na yan.
Hindi ka na magiging trying hard. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid. Hindi ka na magiging trying hard. Kasi habit natin, dahil habit na natin na magpuri, magpasalamat sa Diyos, kahit anong kalalagayan mo, lagi nagpupuri sa Diyos. Di ba, naikwento ko sa inyo, meron isang matanda, miyembro ng Jesus Miracle Crusade, nung nandun pa ako sa Manila. Kagagaling niya lang sa gawain sa Amurahan Tuesday yun. Di, siyempre, nagmamadali siya dahil marami sila. Unahan sa pagsakay ng jeep. Pagsakay niya ng jeep ngayon, dahil nakasakay din ako sa jeep na, pagsakay niya ng jeep, kamamadali niya, nauntog siya. Alam niyo na nauntog siya, sabi niya, praise God, hallelujah. Amen? Hindi nagreklamo, sabi niya, praise God, hallelujah. Ito pa, matindi. Meron akong kaibigang pastor, lagi kong kasama tuwing araw ng Huwebes dahil meron kaming Bible study sa isang law firm. No? Sa law firm ni Atty. Joe Villanueva doon po sa Makati. Kasama namin siya. Habang nag-Bible study kami, tumunog yung kanyang cellphone. Bigla siyang tumayo, sinagot niya, pumunta sa isang sulok, at kinausap niya yung taong tumawag. At alam niyo po, yung balita sa kanya, yung bahay niya nasusunog. Pero naririnig namin, sabi niya, praise God, hallelujah, thank you Lord. Tinanong namin, bakit? Praise God, hallelujah, thank you Lord. Ano ba? Gandang balita ba yun? Hindi, pastor. Nasunog daw yung bahay namin. Bakit? Praise God, hallelujah, thank you Lord. Kasi pastor, makapalitan ng bago. Ibang klaseng mindset. Amen? Minsan, hindi natin maunawan. Posible naman yun, nasunog ng bahay, nagpe-praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. Pero ang mindset niya, mapapalitan ng bago. Minsan, hindi maunawaan. Nang wala pang ganitong malalim na pagkaunawa, pag ganito tayo, umasta bilang mga mananampalataya. Kasi taliwas doon sa kanilang pananaw. Pero ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. In all circumstances, give thanks unto the Lord. Amen? Give thanks unto the Lord. Praise God. So, in Luke chapter 17, punta na natin, balikan po natin yung pinaka-teksto po natin. Luke chapter 17, verse 13 to 14. Balikan po natin kung ano po nangyari doon sa 10 merong keto na pinagaling at nilinis ng Diyos yung kanilang mga katawan dahil po sa sakit na ito. Sabi ganoon in verse 13, and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourself to the priest. And he went, they were cleansed. Sa Tagalog, nakita natin kanina, along the way, habang sila ay papunta pa lamang doon sa mga priest, sa mga pari, sila ay nilinis na at pinagaling na ng ating pong Panginoon. Dito po sa talatang ito at sa pangyayaring ito, makikita po natin ang isang testamento o isang katotohanan kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay nakapagpapagaling, both physical and spiritual. Bakit ko nasabing both physical and spiritual? Una, pinagaling sila sa kanilang sakit at karamdaman. At sabi po ng Biblia, itong nagbalik na lalaking pinagaling ay isa sa mga 10. Pero siya lamang yung bumalik at nagpasalamat sa ating pong Panginoon. At sabi ng Biblia, itong lalaking ito ay isang Samaritan. Siya ay isang unbeliever.
Pero dahil sa ginawa ng Diyos sa kanya, nasumpungan niya ang kabutihan ng Diyos at kanyang isinuko ang kanyang buhay, at dahil sa kanyang karanasan at kagalingan na tinanggap, naging bukhang bibig ng maraming tao sa kanilang lugar noong panahon na yon, at dahil sa kanya, marami ang nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, at di kalaunan sila ay sumunod kay Kristo. In verse 15 ng Luke chapter 17, makikita po natin dito, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Ano ang naging action niya nung naranasan niya ang pagpapagaling ng ating pong Panginoon? He came back praising God in sa bulong lang ba? But the Bible says, he came back praising God in a loud voice. Talaga nagpasalamat siya sa Diyos. Siguro kung talagang gagawin po natin ang kwento, baka talaga naman patakbo pa siyang pumunta kay Jesus at naglulundang siya, di ba? Sino dito yung nasubukan ng nanalo ng wete? Wala magtataas, ano? Ha? Di ba? Sigurado nung si Brother JJ at si Paring Buddha, si Paring Alex Miguel at saka si Paring Sangga, nung nalaman siguro nila na sila ay nanalo, ewan ko na lang, baka nagbudots-budots pa. Amen? Ha? At saka si Ate Neneng, di ba? Na yung iba nga, hindi nila akalain na mananalo sila. At yung pinakabata pa, hindi niya akalain na siya pa ay magna-number 1. Amen? Masarap kasi yung boto. Amen? Ha? So, kung ito, tayo, sa isang maliit na bagay, talaga naman napapalundag tayo, napapasayaw tayo. Ito pa kaya? Na lalaking ito, sa buong buhay niya, talaga naman, madidiscourage siya pag tinignan niya ang kanyang mga daliri. Pag siya humarap sa salamin, makikita niya yung kanyang ilong, yung isa na lang meron. Pagtingin niya sa salamin, yung kanyang isang tenga, wala na. At yung kanyang buong katawan, puro piksa na lang. Puro bukol. Grabing disappointment, discouragement ang kanyang namamasdan sa kanyang katawan. Pero sa isang iglap, siya'y pinagaling ng ating Panginoon. Hindi ka ba magtungkol sa Diyos? Amen? Ako'y nagpapasalamat dahil nasumpungan natin ang Diyos na napakabuti sa ating buhay. In verse 16, ano sabi niyan? He knew himself at Jesus' feet and thanked Him, and he was a Samaritan. Nagpatira pa, lumuhod, yumukod sa paanan ni Jesus. Isang pagpapakita na nung siya ay tumanggap ng himala sa ating Panginoon, hindi lamang siya nagpasalamat sa ating Panginoon, kundi ipinakita niya kung paano siya nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niyo, ang taong mapagmataas, hindi magpapasalamat yan. Sabi mo sa ikarami, kapatid, salamat sa Diyos. Hindi ka mapagmataas. Amen? Pero ang taong punong-puno ng kapakumbabaan, laging i-acknowledge niya ang gawa, kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Same with this Samaritan man. In verse 18,
has no one returned to give praise to God except this foreigner. Sabi ni Jesus, yung siyam hindi na bumalik. Pero itong nag-iisang ito, Samaritano, bumalik ng pasalamat sa Diyos. Kasi kadalasan, yung mga religious people, sa sobrang dami na ang kanilang kaalaman at dunong, minsan sasabihin nila, ay, bakit pa ako magpapasalamat? Alam ko na lahat yan. Ginawa ko na lahat yan. Lahat ng sakripisyo, ginawa ko na. Pero hindi eh. Wala tayong pwedeng ipagyabang sa Diyos. Dahil maliwanag ang sinasabi ko ng Biblia. Ang nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itinataas ng ating Panginoon. Palakpakan po natin. And in verse 19, sabi gano'n, then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Dahil sa kanyang pananampalataya. Diba, nung nakarang eleksyon, lahat naman tayo nananampalataya tayo na yung sinuportahan natin, na tayo mismo na tumakbo, nananampalataya tayo na tayo ay mananalo. Yung iba hindi pinala. Pero salamat sa ating pong Panginoon. Blessing and promotion comes from Him alone. Amen? Sa Diyos lamang nagmumula. At dito po sa pangyayari ito, sa ginawa ng lalaking ito, merong tatlong bagay na tayong dapat bigyan ng pansin. This man, first, he recognized the source of the blessing. Na-recognize niya, in-acknowledge niya kung saan nagmula yung blessing na yun. Ano yung blessing na kanyang tinanggap? Healing, kagalingan, himala. So, he recognized because he understand na lahat ng mabubuting bagay na nararanasan ng isang tao ay mula sa ating Panginoon. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift comes from above, from the Father of lights. Lahat daw na mabubuti at maiinam na mga bagay ay galing kanino? Sa Diyos, sa ating Ama, ang Ama ng liwanag. So we need to acknowledge who is the source of all the blessing, the victories, the favor that we have. Him alone. Ang Diyos lamang. Kaya nga ang lalaking ito, alam niya kung saan siya bumalik. Saan siya bumalik? Hindi kaagad sa pamilya niya. Hindi kaagad sa mga kaibigan niya. Kundi agad-agad siya ay bumalik kanino? Kay Jesus. Because he acknowledged that Jesus is the source of his healing and miracle. Merong sinabi ang isang unknown author. Sabi nga, when we acknowledge God as the source of all our blessing, we position ourselves to receive more. Ulitin ko. Okay? Ulitin ko. Maganda ito. Sabi nga ng isang unknown author, when we acknowledge God as the source of all our blessings, we position. Inilalagay mo raw, ipinuposisyon mo raw ang iyong sarili. Saan?
we position ourselves to receive more. Hallelujah! Pag ikaw ay lagi nagpapasalamat sa Diyos, inilalagay mo raw ang iyong sarili sa isang kalalagayan na ikaw ay tatanggap ng mas marami pa. Amen? Pag yung anak mo, ungrateful doon sa ibinibigay mo, bibigyan mo ba ulit? Amen. Amen? But if we are grateful and thankful for all the blessing that God has given to each and every one of us, we are positioning ourselves to receive more. Sabihin ko sa iyo katabi, kapatid, you will receive more. Hallelujah! No? From blessing to blessing, from victory to victory. Not only one blessing, but more blessing. Not only one victory, but more victories. Amen. Pangalawa, yes, we need to recognize who is the source of the blessing, but we need to understand that recognition alone is not enough. That's why when we recognize, we need also to express our thankfulness. Hindi sapat na ina-acknowledge mo, but you need to express your thankfulness. Ipakita mo, iparanas mo, gawin mo. Ha? Ibig sabihin, hindi mo lamang dapat sinasabi, ginagawa mo. Amen? Ginagawa. So recognition alone is not enough. So we need also to express our thankfulness. This Samaritan man na pinagaling ng ating pong Panginoon, not only he recognized who is the giver, who is the healer, but he expressed his thankfulness. First, he praised God with a loud voice. Amen? Praise God with a loud voice. Pangalawa, how he expressed his thankfulness, he fell on his face at Jesus' feet. Siya ay yumuko, nagpakumbaba sa paanan ni Jesus. Pangatlo, he made his thankfulness known. Ibig sabihin, hindi niya sinarili. Hindi siya naging tahimik. Kailangan niyang ipagsabi na ito'y makita at marinig ng ibang mga tao kung gaano siya nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kagaya ng ginawa ng mga kaibigan natin na binigyan ng panalo ng ating Panginoon. Yung iba pa nga nagpa-record ng kanilang pasasalamat. Meron isang pasasalamat pa nga na umikot na nagustuhan ko. Sabi niya, ang panalo nito ay panalo na bigayin ng Diyos. Pangalawa, dahil sa suporta na bigay ng tao. Amen? At yung iba naman, talaga naman, nag-motorcade pa, naglibot at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Showing, declaring how grateful they are na yung mga tao ay sinuportahan sila.
Yung iba naman, dahil meron tayong isang kasama dyan na magaling magsalita, humawak ng microphone, umikot-ikot, pinagpasalamat, at yung pasasalamat na yon ay dahil sa tatlong magigiting ng mga kaibigan. So, ipinakita nila sa buong bayan ng Mecca kung paano sila nagpapasalamat. Same thing with this man. Amen? Na pinagaling ng Diyos. Talagang ipinakita niya sa lahat ng tao sa lugar na yon kung gaano siya ka-thankful na siya ay pinagaling ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating ikahiya. Huwag tayong tumahimik pag merong ginawang maganda ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabihin ko sa iyo katabi, kapatid, huwag mong sarilinin. Huwag kang maging pipi. Alam nyo, pag puro chismis, ang dadaldal nyo. Kagaya ko. Pero pag pasasalamat at papuri sa Diyos, mga tameme po tayo. Mga pipi po tayo. Sabi dito, this man, talagang ginawa niya na yung kanyang papuri, pasasalamat sa Diyos dahil sa kagalingan ay talagang nalantag, nahayag sa buong lugar. Psalms 103 verse 2. Ano sabi ni Haring David? Praise the Lord, O my soul, and forget not all thy benefits. Sabi ka nun, purihin ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kahangahangang mga gawa. Amen? Ano na yung kahangahangang gawa na ginawa ng Diyos sa buhay ni David? At sabi niya, oh, praise the Lord, oh my soul, and forget not all thy benefits. All the blessing that God's given to him. Number 1, in verse 3, who forgives all your sin and heals all your diseases. Verse 4, ano sabi nga doon? Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. And lastly, verse 5, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Hallelujah. Merong sinabi ang isang unknown author. Sabi nga, thankfulness that is felt, yung pasasalamat daw na nararanasan, but not expressed, is like a gift that is rough, but not given. Ay kagaya lang ng isang regalo na nabalutan, pero hindi ibinigay. So, ang isang pasasalamat na hindi mo ma-express ay kagaya ng isang regalo na nabalot pero hindi ibinigay. Ano pang sabi niya? It's like a song that is written but not sung. Kagaya daw ng isang awitin na isinulat pero hindi inawit. Ibig sabihin, walang silbi. It is like a prayer that is taught but not spoken. At sabi niya, it is incomplete. Hindi sapat. Kulang ang isang pasasalamat pag hindi mo ito na-express. Di ba tayo, pag meron kang minamahal at nagustuhan mo yung kanyang luto, ano sasabihin mo? Abay, salamat. Minsan pa nga, may chuk-chuk pa. Amen? Yung iba pa nga, meron pang iyak. Di ba?
So, ang thanksgiving without expression is incomplete. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Expressing our thankfulness doesn't just benefit us, it blesses others too. It encourages them, it uplifts them, and it points them to the source of blessing. Alam niyo, pag tayo daw po ay nagiging mapagpasalamat sa lahat ng blessing na meron po tayo, nai-encourage daw yung iba. Kaya nga meron patutuo di ba? Pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, oh, kapatid, mag-share ka naman. Di ba? Ipatutuo mo naman yung ginawa ng Diyos sa buhay mo para ma-encourage yung iba, mapalakas yung iba, mapatatag yung iba, at ma-point sila, maituro sila kanino doon sa blessed soul, kay Jesus. And lastly, not only that we need to express our recognition, our thankfulness, but we need to understand the aspect of consistency. Ibig sabihin, hindi lamang once a month na ikaw ay nagpapasalamat. Hindi lamang tuwing araw ng linggo, ikaw ay nagpapasalamat. Dapat consistent. Di ba yung mga gusto magserbisyo at maglingkod? Hindi lamang sila panahon ng kampanyahan pag sila ay visible at nangumusta. Kundi pag simula ng unang araw ng kanilang paglilingkod, tuloy-tuloy, consistent yung kanilang connection sa tao. May kilala nga ako Pag-gising pa lang sa umaga, madilim pa lang, pip, 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 pip. Hello, good morning, pip, pip. Bakit? Consistent. Connection with people. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, nanalo, bye-bye. Kita na lang tayo next election. Parang ganun sa mananampalataya. Pag-araw na linggo, hello sister, hello Panginoon. Oh, pinupuri kita. Lunes, Martes, Merkulis, Wednesday, Biyernes, Sabado. Amen. Kita ulit tayo, Panginoon, na araw na linggo. Hindi, dapat consistent. Sa lahat ng bagay, kung gusto mong ikaw ay lalong pagpalain ng Diyos, maranasan mo ang tagumpay, maranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, maging consistent ka. Sabi mo sa ito namin kapatid, maging consistent ka. Maging consistent po tayo. At bago ako magtapos, basahin ko lamang po ang sinabi ng isang unknown author. Sabi ganoon, when we give with a thankful heart, we reflect the heart of God. We become instrument of His peace and joy. We become channel of His love and grace. And we become conduits of His blessing. Amen? Hindi lamang basta nagbibigay tayo. But we are expressing our love, our thankfulness, our gratitude. Hindi lamang yun. When we give with a thankful heart, we become a channel of His love and grace and be a blessing to others. Ano man po yung ating kalalagayan sa buhay, ano man po yung posisyon na meron po tayo, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. As we give with a thankful heart, tayo daw ay instrumento na tayo ay maging pagpapala sa iba. Amen?
na maging pagpapala sa iba. Bilang konklusyon sa ating pong pag-aaral. So my brothers and sisters in Christ, let us release the power of thankfulness or gratitude. Let us recognize the source of our blessings. Let us express our thankfulness. Let us be consistent in it. And lastly, and let us give with a thankful heart. Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ipagpaumanin niyo po kung medyo nag-extend po tayo ng ilang minuto. Taas po natin ang ating kamay. Hallelujah. Buksan po natin ang ating pong mga labi. Magpasalamat ka sa Diyos. At ikaw lamang ang nakakaalam at nakakabatid kung ano yung mga bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos sa iyong buhay. Sige kapatid, habang ikaw ay nakatayo, huwag mong pansinin ang iyong katabi. Buksan mo ang iyong mga labi. Magpasalamat ka sa Diyos. Ang Diyos ay nandito ngayon, nakatunghay sa ating pong kalagitnaan. Because the Bible says, if there are 2 or 3 gathered in His name, they are in their midst. Siya po ay nandito sa ating kalagitnaan. Buksan mo ang iyong mga labi. Sabihin mo ang iyong pasasalamat. Huwag kang mahiya. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat, Panginoon. Lord, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa pamilya na meron kami. Salamat sa kaibigan. Salamat sa iglesia na meron kami. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na iyong ibinigay. Salamat, Panginoon, sa mga tao na hindi nag-iwan sa amin. Pagkos patuloy na sumusuporta sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalingan, sa sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong provisyon. Hindi mo kami pinagkulang. Salamat sa trabaho. Salamat sa pamilya. Salamat sa mga anak namin. Salamat, Panginoon, sa negosyo na meron kami. Salamat po, Ama, sa bansa na meron kami. Salamat, Panginoon, sa probinsya na meron kami. Salamat, Panginoon, sa bayan na meron kami. Salamat po, Diyos, na kami inako mo sa lugar na ito. Nagpupuri at papasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Lord, kulang ang salita para sabihin namin ang mga kahanga-hangang bagay na iyong ginawa at ginagawa sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang aming pong gagawin. Lord, hayaan mo na matutunan namin, O Diyos, na sa araw-araw anumang kalalagayan, we will continue to praise you, O God. And we acknowledge you, Lord, that you are the source of all the blessing that we have. You are the source of our victories. You are the source of our healing. You are the source of our provision. Salamat, Panginoon. And Lord, as we acknowledge you and recognize you, Lord, help us to express the gratitude that we have in our heart, to express the thanksgiving, O God. Lord, salamat po, Diyos. Ama, tulungan mo rin kami na itong bagay na ito ay maging lifestyle namin, maging habit namin, maging consistent, Lord. Hindi lamang kung kailan namin gusto, kundi ito'y maging lifestyle namin, O God.
In good times or in bad times, we will praise you. Pasasalamatan ka namin lagi, Panginoon. Ama, sa oras na ito, narito ang iyong mga anak. Patuloy mo silang pagpalain. Hayaan mo po, Panginoon, ng kanilang buhay ay patuloy na maging pagpapala sa iba. Lord, alam namin, O Diyos, na pagpapalain mo ang bawat isa upang sila, O Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala sa nakakarami. So, Father God, minsan pa, Lord, I pray and I declare open heaven for your people. Lord, I pray and I declare blessing upon blessing, favor upon favor, grace upon grace upon your people, O God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen. Here I am.